Okay, dito tayo sa sum if formula. So, sum if used when you have a single condition to meet. So, yung syntax ng sum if is range, comma, criterion, comma, and sum range. So, ano ba ibig sabihin ng mga yan? Range is the range of cells to be evaluated based on the criteria. So, ibig sabihin, ito yung sakop ng mga cell na susuriin batay doon sa criteria na meron ka. So, yung criteria, the condition to be met. So, yung criteria, ito yung condition na dapat mangyari o matupad, di ba? And sum range, optional, the range of cells containing values to be summed if omitted, the cells in the range are summed. So, ito yung sakop ng mga cell na naglalaman ng value na kung saan doon natin kukunin yung kabuuhang halaga or sa madaling salita, doon natin kukunin yung sagot na pinapahanap sa atin ng boss natin. So, kung nakalagay dito, if omitted, the cells in the range are sum. Ibig sabihin nun, kapag hindi daw natin sinama itong sum range sa formula, kaya nakalagay optional, ang magiging sagot, ang kukunan natin ng sagot is kung ano yung range. Mamaya, malalaman natin, bibigyan ko ng example kung pag tinanggal ba natin itong sum range is makukuha nating sagot is range, malalaman natin mamaya yan. So, una, punta tayo dito sa basic formula. So, may list of item tayo dito, which is yung lato-lato, bola, trompo, rubber band, Hollands. May mga quantity. Siyempre, status, kung late ba, delivered pending. For example lang din naman yan. For example, ito yung criteria natin, bola. Kasi halimbawa, pinahanap sa atin ng boss natin. Okay, hanapin mo nga yung total quantity ng item ng bola sa system natin. So, dito, napakadali lang niya makita kasi sobrang konti ng list of item. Paano, 'di ba, kung magtatrabaho naman kayo sa malaking kumpanya na sobrang dami, umaabot ng 1,000 na list of item, doon natin magagamit yung sum if formula. So, gagawa natin siya ng formula equals sum if. So, sabi nga dito yung range, saan ba natin hahanapin yung criterion? Saang range? 'Di ba dito sa item? So, ito yung magiging range natin. Then, comma, isulat natin yung criterion. Ano yung criterion natin? Yung bola. Then, comma, saan natin hahanapin yung sagot? 'Di ba yung total quantity yung hinahanap natin? So, ito yung magiging sum range natin. Dito natin kukunin. So, ang sagot is mali yung spelling natin ng bola kung mapapansin nyo. So, kaya walang lumabas. So, bola. So, ang sagot is 10. So, kung i-double check natin yan, syempre, makikita natin dito, makikita kagad natin kasi sobrang limited pa ng item natin. So, yung bola, then yung quantity niya is 10, is tama. What if naglagay ako ng another bola dito na item, then yung quantity niya is another 10, mag-iiba kaya yung formula? Yes, magiging 20 siya, meaning nakakita ulit siya ng bola na 10 yung quantity. So, meaning tama yung ginawa nating formula. So, next is dito tayo sa sum if by a logical expression criterion. So, kung maalala nyo, ang logical expression, ito yung mga greater than, equal, less than, greater than, or equal. So, ngayon, meron ako ditong list naman din ulit ng customer ID, products, quantity, chef, kung sino nagluto, and mga prices natin. And yung problem number 1 natin is pinahanap ng boss natin. Sige nga, hanapin mo yung total price na may quantity na greater than or equal 8. So, ngayon, we are talking about price. Price yung pinapahanap natin. Total price. So, ang formula dyan is equal sum if. Ano yung range natin? Di ba ang criteria natin is greater than or equal 8. So, saan natin makikita yon? Dito sa C22 to C36 na range. Comma, lagay natin yung criteria greater or equal 8. Then, comma, saan natin makukuha yung sagot? Dito sa may price. Kasi yung price yung pinapahanap sa atin. So, ang magiging total is 1,199. Gawin natin dollar. So, kung i-double check natin, 'di ba, yung mga total ng price na may greater than or equal sa 8, ito yung mga quantity na may greater sa 8. Siyempre, yung 12, 9, 10, 8, 9, and 10. So, gawin natin yellow. Then, ito yung mga price niya.
So, kung makikita mo dito, yung sum niya is 1,199, meaning tama yung sagot natin. So, sabi doon sa formula kanina, paano daw pag tinanggal natin yung sum range? Ano yung ang magiging sagot daw is kung ano yung nasa range. So, sige, subukan natin tanggalin. Tanggalin natin yung sum range sa formula. Enter. So, 58. Numbers para mawala yung dollar. So, 58. Bakit? Kasi, ang nangyari is tinanggal natin yung sum range. So, ang makukuha yung sagot kung ano yung range. Ang range natin kanina ito, yung quantity. 'Di ba? So, kung makikita mo dito sa sum, 58 ulit siya. So, tama yung sagot. So, ngayon, kung makikita mo dito, ito yung range natin, C22 to C36. So, pag tinanggal natin yung sum range, iba yung sagot niya. So, balik natin sa $1,199. So, tama yung formula natin kanina. Next natin is total quantity na may price na equal sa 200. So, ito naman yung pinahanap sa atin ng boss natin, di ba? Hanapin mo ngayon total quantity na may price na equal sa 100. So, syempre, ang formula natin dyan is sum if, di ba? Yung criteria natin is equal to 200. Saan natin makikita yan? Sa price. Yan yung magiging range natin. Then, comma, lagay natin ngayon yung criteria natin na equal 200, comma, then, ano ba yung pinapahanap sa atin? Total quantity. So, dito natin makikita yung sagot. Close parenthesis, enter. So, 8. Double check. So, ito yung 200 na equal sa 200 na price. So, yung quantity niya is 5 and 3. So, tama yung ginawa natin formula. And last but not the least, paano kaya kung pinahanap sa atin naman ng boss natin na since naubos na yung mga stock ng iba, halimbawa naubos na yan, tanggalin na natin sa list. So, ang pinapahanap ng boss natin ngayon is hanapin mo yung total ng quantity, yung mga meron pa tayong product. 'Di ba? Yun yung mga not empty cell. So, yung formula niyan is equals total quantity yung pinapahanap, dito natin i-range. 'Di ba? Ay, hindi, mali. Dito natin siya i-range sa product kasi yung criteria natin is yung not empty cell. So, yung representative ng not empty cell, ganito. So, yung greater than, less than, or yung equal, ano to? Arrow left and arrow right. Nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. So, pag pinagsama mo yan, yan yung nagsisimbolize ng not empty cell. So, yan yung criteria natin. Then, hanapin sa range ng bit 22 and 36 kasi hanapin natin kung ano yung wala dito. Ay kung ano yung mga hindi empty cell. So, ang pinapahanap sa atin ng boss natin is total quantity. So, yun yung magiging sum range natin. Di ba? Then, 27. So, ngayon, sasabihin mo, boss, 27 lahat ng total quantity na may product pa tayo. Sige nga, i-double check natin. So, yan, yung mga quantity na may meron pa tayong list ng item. Then, kung makikita mo sum, 27. So, tama yung formula natin, di ba? So, paano pa nagbura tayo ng isa? Magkaiba din yung formula kasi mawala siya ng list of item. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano gumamit ng wildcard. I will explain it to the next, sa next video natin, di ba? Kasi medyo mahaba-haba to. Kasi napakalaking tulong to. It makes you flexible sa mga formula. So, see you sa next video, guys.